Mga kapuso, sa bilis ng mga balita, bawal maiwan. Kaya ang pinakamahalagang detalye ibibigay namin sa loob ng ilang minuto dito sa UH Summary. Narito po ang mga naganap sa Day 12 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. In summary, nagpatuloy kahapon ang direct examination kay former Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Huamil. Muli niyang idinetalye ang mga obserbasyon niya sa irregularidad at pagkukulang sa paggamit ng confidential funds ng OVP. Tinukoy ni Huamil ang inconsistency sa mga dokumento. Paglilinaw ni Huamil, ang kabiguan na maliquidate ng wasto ang pondo ay may tuturing na prima facie evidence o presumption na nagamit ang pondo para sa personal na benefit ng accountable officer. Sa may sinumiting dokumento ng DepEd, ginamit umano ang confidential funds sa counterinsurgency programs. Pero ayon kay Huamil, walang isinumiting listahan ng DepEd na mga umano'y NPA o leftist group na target ng naturang programa. Matapos lumabas ang audit observation memo ng COA, inimbitahan daw si Huamil sa isang pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng OVP. Sa pulong, hiniling daw ng OVP na imbis na AOM, mag-issue na lang ng audit query ang COA. Sa pagtatapos ng direct examination ng prosekusyon, tinawag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na scam ang paggamit ni Vice President Sara sa confidential funds sa OVP at DepEd. Hiniling naman ng depensa na i-strike off the record ang pahayag na ito. Sa pagsisimula naman ng cross-examination, ipinunto agad ni Attorney Michael Poa ang COA Circular no October 1992 kung saan nakasaad na hindi pwedeng i-divulge ang confidential activities without posing a threat sa national security. Ipinunto rin ni Attorney Poa na aprobado ng Office of the President ang confidential funds ng OVP noong 2022, habang nasa General Appropriations Act naman ang confidential funds ng OVP at DepEd noong 2023 na aprobado naman ng Kongreso. Natanong din ni Attorney Poa kung may provision ba sa Joint Circular na nagbabawal sa haba o ikli ng panahong dapat gastusin ang confidential funds at kung may nakasaad bang bawal itong gastusin sa loob ng 11 araw. Ang sagot ni Huamil, wala naman. Kinontra ito ng prosekusyon sa kanilang redirect examination at sinabing pera ito mula sa kaba ng bayan at dapat nagastos ng tama. Hindi rin daw ito exempted sa wastong liquidation. Mamaya po muling sasalang sa witness stand si Huamil para naman sagutin ang mga tanong mula sa mga senator judge. Mga kapuso, yan po ang mga mahalagang punto sa ika-12 araw na impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ito po si Mariz para sa UH Summary. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, kapuso.